the National Engineering University. We hail your great name, your honor we proclaim. Bearer of laurels, molder of leaders, tower of wisdom, paragon of service, leader of innovation, achiever of vision, transforming lives, building the nation, land, hear or far. We conquer with dignity and pride. Through excellence and virtue, we're bound to amplify Batangas State University, the National Engineering University. Your great name shall stand till eternity. Your great name shall stand till eternity. Leading innovations, transforming lives. Batangas State University Vision, a premier national university that develops leaders in the global knowledge economy. University Mission, a university committed to producing leaders by providing a 21st century learning environment through innovation in education, multidisciplinary research, and community and industry partnerships in order to nurture the spirit of nationhood, propel the national economy, and engage the world for sustainable development. University core values: patriotism, service, integrity, resilience, excellence, and faith. College goals. The College of Arts and Sciences aims to provide leadership in quality instruction, research, extension service, and professional training in the arts and sciences. It also aims to produce scientifically trained, economically stable, and environmentally conscious citizens. Moreover, it is also anchored on the philosophy of providing students with humanistic education, geared to enhance their commitment to personal growth and social transformation, thus making them professionals possessing love and faith in the Almighty God, their country, and fellow men. Bachelor of Arts in Communication Program Educational Objectives. This program aims to equip students with the knowledge and skills in the theory and practice of communication, applicable in various professions and contexts with focus on media professions. Batangas State University. Halika na, ika'y sumama, magbibigay kami ng pag-asa, tutulong sa masa, bawat oras ay nakaangga. Iangat ang tinig ng kabataan, damhin ang himig ng karagatan. Sa 96.5, sa 96.5, sa 96.5, the boys and rhythm of the sea. Boses ng Bat State U, arason na Subo ay naririto. Napapanahon, makabago at totoo ang hatid na serbisyo para sa inyo. Isyo ng bayan, talakayin at pag-usapan, nangungunang radyo number 1 sa 96.5, sa 96.5, sa 96.5, the boys and rhythm of the sea. Iangat ang tinig ng kabataan, damhin ang himig ng
Maglalayag na! Maglalayag na! Maglalayag na! Ang mga balitang napapanood at rumaragasa Mga isyong ilang batha sa iba't ibang panig ng ating bansa. ay mula sa himpilang Sparta ng Kanlurang Batangan. WBX 96.5, the voice and rhythm of the sea. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga, Batangas! Ito ang Hot State Ulat sa Umaga! Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga Batangas. Mula dito sa himpilang Sparta ng Kanlurang Batangan, ito ang Bot State Ulat sa Umaga. Pinaka napapanahon at pinakabagong mga balita. Hatid yan sa inyo ng buong puwersa ng DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Araw po ng Miyerkules, January 31, 2024. Makakasama niyo po ang inyong lingkod, Lenny Ilaw. At kayo nga ay nakikinig sa inyong pinakapaboritong himpilan ng Batangas State University, the National Engineering University, Arasof, Nasugbu Campus. Isang mapagpalang araw para simulan ang isang oras ng makabuluhang balitaan. At narito na nga ang mga nagbabagang mga balita. Para sa mga nagbabagang balita. Universal Healthcare sa Bacoor City, aarangkada na. Mahigit 1,000 hektarya ng Laguna de Bay bubuksan sa aquaculture business. Tourism Excellence sa Calabarzon kinilala ng Department of Tourism. Imus LGU nakaisa sa pagdiriwang ng National Bible Month 2024 sa pamamagitan ng Music Festival. Korean Seasonal Foreign Workers Program para sa mga magsasaka sa Nagcarlan, Laguna, suportado ng LGU. At ordinansa laban sa illegal parking, mas pinaigting sa Lipa City. Para sa unang ratsyada ng mga balita. Universal Healthcare sa Bacoor City, aarangkada na. Abot kamay na ng mga persons deprived of liberty o PDL ng Bacoor City Jail and Universal Healthcare Benefits o dekalidad na serbisyong medikal. Ito'y matapos silang magparehistro sa PhilHealth noong January 15. Matatandaan na nagsagawa ang PhilHealth ng registration at konsulta orientation, katuwang ang Local Health Insurance Office Dasmariñas City para sa mga PDL. Sa ilalim ng Universal Healthcare Act, lahat ng Pilipino ay magiging otomatikong miyembro ng PhilHealth at magkakaroon ng access sa iba't ibang healthcare services. Samantala, mahigit 1,000 hektarya ng Laguna de Bay bubuksan sa aquaculture business. Tinitingnan na bilang pangunahing mapagkukunan ng pagkain para sa Metro Manila at mga karating na rehiyon ang pagbubukas na 1,000 hektarya ng Laguna de Bay. Layo ng proyekto na mapataas ang produksyon ng bangus at mapababa ang presyo nito sa mga pangunahing pamilihan. Ayon sa Laguna Lake Development Authority o LLDA, tinatayang 80% ng bangus ay nanggagaling sa lawa ng Laguna. Patuloy naman ang sinasagawang pagsisikap ng Department of Agriculture na palakasin ang sistema ng pagkain na naaayon sa UN Sustainable Development Goals o SDGs. Samantala, ibang balita, Tourism Excellence sa Calabarzon ang kinilala ng Department of Tourism. Ginawara ng pagkilala ng Department of Tourism Calabarzon ang mga natatanging bayan at munisipalidad sa ginanap na Calabarzon Tourism Excellence Appreciation Event sa Laurel, Batangas. Tampok sa naturang pagdiriwang ang iba't ibang sektor at institusyong may malaking ambag sa pagtataguyod ng turismo sa rehiyon. Sa kanyang mensahe, pinaabot ni DOT ASEC Bueno ang kanyang pasalamat sa walang patid na
Suporta ang ibinibigay ng bawat isa sa pagtataguyod ng turismo sa Calabarzon. Kumpiyansa ang DOT na sa tulong ng Tourism Human Capital Development Program, masisigla pa ang industriya ng turismo at lokal na negosyo sa rehiyon. Yan at iba pang mainit na mga balita makalipas ang isang paalala. Ako'y may kahandaan, kaya't ako'y walang alinlangan. Ang pagbuhos ng malakas na ulan dulot ng bagyo ay isa sa mga sakunang palagiang tumatama sa Pilipinas. Narito ang mga public storm signals at pinsala nito. Signal number 1. Ang hangin ay umaabot ng 30 to 60 kilometers per hour. Inaasahan na pabugso-bugsong ulan sa loob ng 36 na oras. Signal number 2. Ang hangin ay aabot ng 60 to 100 kilometers per hour. Lubhang mapanganib sa maliliit na sasakyang pandagat na pumalaot. Signal number 3. Ang bugso ng hangin ay aabot ng 100 to 185 kilometers per hour. Suspendido ang mga klase sa lahat ng antas at inaasahan ng iba yung pag-iingat sa mga nakatira sa dalampasigan. Signal number 4. Aabot ng 185 kilometers o higit pa. Lubhang mapaminsala sa komunidad na maaaring sumira ng infrastruktura at mga pananim. At super typhoon kung saan umaabot ng 220 kilometers per hour o mahigit pa. Ito ay maaaring magbunsod ng malakas na hangin at malakihang pagbaha sa komunidad. Tandaan, ang kahandaan ang magliligtas sa iyo sa kapahamakan. Isang paalala mula sa DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. At kayo nga ay nakatutok pa rin dito lamang yan sa DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, Imus LGU nakaisa sa pagdiriwang ng National Bible Month 2024 sa pamamagitan ng Music Festival. Nakaisa ang pamahalaang lungsod ng Imus sa pagdiriwang ng National Bible Month 2024 sa pagdadaos ng Music Festival itong Lunes, January 29 sa Function Hall ng New Imus City Government Center. Pinangunahan ng selebrasyon ni Servant of God Chairman Reverend Father Nilo Kangson at ng guest speaker na si Mr. Arnel Depano na aktibong miyembro ng Kamuning First Free Methodist Church, isang gospel artist at two-time winner ng NCAA National Music Competitions for Young Artists. Nakasama rin si Vice Mayor Homer Saki Tisakilayan, City Administrator Tito Monzon, CLGOO Joseph Ryan V. Jeronimo at Department Head ng General Services Office na si Mr. Lauro D. Monzon. Pati na rin ang mga kawani ng pamahalang lungsod na nakiisa sa sayawan, kantahan at pagdarasal na nakasentro sa banal na Biblia at sa temang God's Word, the Breath of New Life. Itinalaga ang buwan ng Enero bilang National Bible Month at ang huling linggo nito bilang National Bible Week sa bisa ng Proclamation No. 124 taong 2017. Samantala, ibang balita naman tayo, Korean Seasonal Foreign Workers Program para sa magsasaka sa Nagkaran, Laguna, suportado ng LGU. Para sa detalye ng balitang yan, narito si Winchell Tandan. Winchell, i-bot state, ulat mo. Nilagdaan ng lokal na pamahalaan ng Nagcarlan, Laguna ang isang Memorandum of Understanding patungkol sa Korean Seasonal Foreign Workers Program nitong Martes. Layo ng naturang programa na makapagbigay ng hanapbuhay sa mga magsasaka sa lugar at makatulong din sa bansang South Korea na matugunan ang pangangailangan nito sa mga manggagawang magsasaka. Labis ang suporta ng LGU at ni Mayor Elmar Vita sapagkat isa sa mithiin ng kanyang administrasyon ay masigurong sapat at maayos na nakakapaghanap buhay ang mga mamamayan. Para sa Bat State Ulat, ako si Winchell Tandan ng DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Maraming salamat, Winchell Tandan. Samantala, ordinansa laban sa illegal parking mas pinaigting sa Lipa City.
Para naman ihatid sa atin ang balitang yan, narito si Armand Bautista. Armand, i-Bot State, ulat mo. Pinagmalta at nilagyan ng clamp. Ito ang nangyari sa ilang mga illegally parked na sasakyan sa Ayala Highway sa Lipa City, Batangas mula sa mga tauhan ng Lipa City Public Order and Safety Office o SIPOS. Ang sinasagawang programa ay mula sa General Ordinance No. 2 Series of 2023 na nagbibigay kapangyarihan sa SIPOS na manghuli at magpataw ng multa sa mga sasakyang nakapark sa mga ipinagbabawal na lugar sa lungsod. Ayon kay Traffic Management Division Chief Ambrosio Reyes Jr., ang panghuli at pangkaklamp ng mga sasakyan ay naglalayo na maiwasan ng traffic at aksidente lalong-lalo na sa National Highway. Aabot sa 300 piso hanggang 5,000 piso ang maaari maging multa sa paglabag sa ordinansa, depende sa sasakyan. Para sa Bad State Ulat, ako si Armand Bautista ng DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Maraming salamat, Armand Bautista. At yan ang unang pasada ng mga balita. Sa aming pagbabalik, hatid naman namin sa inyo ang ikalawang bugso ng mga balita, kaya naman manatiling nakatutok. Dito lamang yan sa DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Ako'y may kahandaan, kaya't ako'y walang alinlangan. Ang pagputok ng bulkan ay lubhang mapanganib na tagpong hindi inaasahan. Kung ikaw ay nakatira malapit sa isang aktibong bulkan, narito ang mahalagang paalala. Kapag may abiso na ng paglikas sa inyong lugar, agad na maghanda ng emergency bag na naglalaman ng mga pangunahing pangailangan tulad ng mga pagkain, flashlight, radyo, baterya, damit at iba pa. Magsuot ng mahahabang damit katulad ng long sleeve at pajama na magsisilbing proteksyon kung sakaling abutin ka ng pagputok ng bulkan. Huwag din kalimutang magsuot ng face mask upang hindi malanghap ang abo. Huwag nang maging matigas ang ulo at sumunod sa tagubilin na pinababatid ng PVOCs. Lumikas sa lugar na itinakda ng local government bilang evacuation center. Makinig sa bawat anunsyong ibababa ng pamahalaan upang maging handa sa kung anumang pagbabago. Tumutok sa DWRS 96.5 upang malaman ang mga pinakabagong balita at impormasyon ukol dito. Tandaan, ang kahandaan ang magliligtas sa iyo sa kapahamakan. Isang paalala mula sa DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Oras natin, 35 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. At kayo nga po ay nakatutok pa rin, dito lamang yan sa DWBX 96.5 para sa ikalawang pasada ng mga balita. Lalaki tinaga ng kainuman sa Tayabas, Quezon. Planong pagpapatayo ng Coast Guard Substation sa Talisay sa lungsod ng Tanawan, kasado na. Opening ceremony ng Little League Philippines Series 2024, idinaos sa Tanawan. Criminology students sa Lipa City hinangaan dahil sa mga artworks nito. At para sa balitang sports, SBP itatalaga ang bagong head coach para sa Gilas, Pilipinas. Para sa pagpapatuloy ng ating balitaan, lalaki tinaga ng kainuman sa Tayabas, Quezon. Sugatan ng isang lalaki matapos umano itong tagain ang kanyang kainuman sa barangay Mate, Tayabas City nitong linggo. Ayon sa ulat ng pulisya, nagiinuman-umano ang suspect na si alias Junar at ang biktima nang magkasagutan ng mga ito na nauwi sa pananaga ng nasabing suspect. Nagtamo ng pinsala sa mukha ang biktima kaya isinugod ito sa ospital upang malapatan ng lunas, habang ang suspect naman ay agad nanadakip na mga otoridad. Samantala, kasulukuyan nang nagpapagaling ang biktima habang ang suspect naman ay nasa kustodiya na ng Tayabas City Police Station. Ibang balita naman tayo, planong pagpapatayo ng Coast Guard Substation sa Talisay sa lungsod ng Tanawan, kasado na. Sa pangunguna ni Chief Petty Officer Michael Lacsano,
ay sinagawa na nga ang planong pagpapatayo ng Coast Guard Substation sa Tanawan matapos makipagpulong ang nasabing kawani sa Philippine Coast Guard Talisay Substation. Kabilang sa nasabing pagpupulong ang mga department managers mula City Engineering Office, City Planning and Development Office at City Budget Office. Ang layunin ng planong ito ay mapanatili ang kaligtasan ng naturang lungsod, higit lalo sa mga lugar na malapit sa mga disaster-prone areas tulad ng mga lakeshore barangays. Samantala, opening ceremony ng Little League Philippines Series 2024 idinaos sa Tanawan. Sinimulan na nga kamakailan ang formal na pagbubukas ng Little League Philippines Series 2024 sa pamamagitan ng parade at opening ceremony na dinaluhan ng mga atleta mula sa Southern Luzon at National Capital Region. Inumpisahan ang nasabing parada mula Victory Mall na bumaybay sa Mabini Avenue patungong New Tanawan City Hall. Upang formal na simula ng kompetisyon ay nauna nang nagbigay ng mensahe si Mayor Sonny Perez Collantes kasabay ng mainit na pagtanggap sa mga kalahok. Nagpapasalamat rin si Mayor Collantes sa pamunuan ng nasabing liga dahil ngayong taon ay kanilang bayan ang napili upang ganapin ang prestihiyosong patimpalaka. Sa pagtatapos, fireworks display ang inihanda ng nasabing pamahalaang lungsod. Good news updates dito sa Balitang Good Vibes. At syempre, para sa ating balitang Good Vibes, criminology student sa Lipa City hinangaan dahil sa mga artworks nito. Trending online ang mga nakakamanghang artwork na ginawa ng isang binata sa Lipa City dahil sa pagiging malikhain nito. Talaga nga namang hahanga sa angkin na galing ng isang criminology student pagdating sa tinatawag na miniature police mobiles. Kinilala ang binata ni si Paul Valencia, 21 years old, at sa pinagkakakitaan niya na sa ngayon ang dating libangan lang. But wait, ang kanyang mga artwork ay umaabot na sa ibang probinsya at maging sa ibang bansa. Ayon kay Paul, siya raw mismo ang gumagawa ng kanyang mga obra. Humihingi lang daw siya ng mga materials tulad ng karton at bond paper sa tindahan ng tito niya. Tumatagal ng 1 hanggang 2 linggo para mabuo ang kanyang obra dahil mula gulong, katawan ng sasakyan at mga upuan ay match na match sa totoong police mobile. Samantala, umabot sa 2,000 pesos ang kanyang mga artworks. Sino nga ba ang mag-aakala na isa itong cute na miniature dahil ang pagkakayari ng artwork ay masinsinan. Sa ngayon, plano ni Paul na ituloy lang ang pagbubuo ng mga miniature cars habang tinutupad ang pangarap na maging isang pulis. Sports Balita. At syempre para sa ating sports balita, SBP, itatalaga ang bagong head coach para sa Gilas, Pilipinas. Para sa balitang iyan, narito si Marwin Gonzalez. Marwin, i-Bat State, ulat mo. Inianunsyo ng Samahang Basketball ng Pilipinas na magkakaroon ng bago at pangmatagalang head coach ang Gilas Pilipinas, sabay sa paglalabas ng listahan ng mga manlalaro para sa mga darating na torneo. Ayon kay SBP President Al Panlilio, unang sasabak ang Gilas sa FIBA Asian Cup Qualifiers sa Pebrero 22, kung saan makakaharap nila ang Hong Kong at Chinese Taipei. Sa Hulyo naman, gaganapin ang Olympic Qualifying Tournament sa Riga, Latvia, na huling pagkakataon para makapasok ang Pilipinas sa Paris Olympics. Para sa Bat State Ulat, ako si Marvin Gonzalez ng DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Maraming salamat, Marwin Gonzalez. Samantala, narito naman ang ating ulat at panahon.
Para sa ating ulat panahon ngayong araw ng Miyerkules, patuloy na makakaapekto sa Cagayan Valley, Aurora at Quezon at Bicol Region ang northeast monsoon o hanging amihan na magdadala naman ng malaking tsansa ng maulap na kalangitan na may mahina hanggang katamtamang pag-ulan. Samantala, sa nalalabing bahagi ng Luzon, kabilang na po ang Batangas, ay magiging maaliwalas ang panahon at may tsansa pa rin ng mga pulu-pulong pag-ulan. Pagdating naman sa Visayas, magdadala rin ang maulap na kalangitan at mahihinang pag-ulan ng amihan sa Northern Visayas at Eastern Visayas. Habang sa nalalabing bahagi ng Kabisayaan, aasahan rin ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan at pulu-pulong pag-ulan. Sa Northern Mindanao, Caraga, Soc-Sargen at Davao Region, mataas ang tsansa ng mga pag-ulan dulot ng trough ng LPA. Habang aasahan naman ang pulu-pulo pang pag-ulan sa nalalabing bahagi ng Mindanao. Nakataas ang gale warning sa northern coast of Catanduanes, eastern coast of Albay, northern and eastern coast of Sorsogon, northern Samar, Eastern Samar, Dinagat Islands, Surigao del Norte including Siargao and Bocas Grande Islands, Surigao del Sur at eastern coast of Davao Oriental. Sa mga nabanggit pong baybayin ay magiging mapanganib po ang pagpalaot para sa mga ating kababayang mangingisda, lalo na yung may mga maliliit na sasakyang pandagat. Ang araw ay sumikat kaninang 6:23 ng umaga at lulubog mamayang 5:55 ng hapon. Para naman po sa ating latest foreign exchange rate update para sa palitan ng piso kontra US dollars 56.41, Canadian dollar 42.07, Singaporean dollar 42.11, Saudi Riyal 15.04, Euro 61.12, Chinese Yuan 7.86 at Japanese Yen 38 centavos. At yan ang mga balitang nakalap namin sa buong magdamag. Pinaka napapanahon at pinakabagong mga balita. Hatid yan sa inyo ng buong puwersa ng DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. At update lamang po sa ating search for new student radio DJs. May 3 na po tayong makakasama para sa ating pang-araw-araw na programming. Pero dadaan muna syempre sila sa training para pag atin po silang isinalang dito at inyo na pong nakilala, talaga namang mabibigyan tayo ng kakaibang saya at kakaibang mga gimmick sa kanilang mga programa. Abangan niyo po yan dahil baka ma-launch natin sila this February or kaya early March. Ayan, depende sa kung gaano kabilis ang ating magiging progress sa ating training. At huwag pong kalimutang mag-subscribe, mag-follow, mag-like sa ating mga social media accounts, sa ating Facebook, YouTube at syempre sa ating TikTok account at DWBX 96.5. Kung hindi nyo po kasi naaabutan ng ating mga episodes sa kahit anumang programa natin dito, ay pwede nyo pong balik-balikan yan sa ating YouTube channel. At syempre, kung ikaw naman ay medyo iniisip pa na kaya ko kaya yung mga ginagawa sa radyo, well, hindi mo na kailangang isip-isipin lang dahil pwede mo na kaming makasama sa TikTok at i-duet ang aming mga videos dyan. Madami ang mga challenges namin dyan, kaya go na i-duet nyo na yan. Magkita-kita tayo muli bukas mula alas 8 ng umaga. Dito lamang yan sa Bat State Ulat sa umaga. Muli ako po ang naging kabalitaan ka Bat State Ulat, Lenny Ilaw. Bat State Ulat sa umaga. At huwag po kayong aalis dahil susunod na ang Best of OPM Love Songs. Dito lamang yan sa DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Pursuant
to the germane and existing provisions of the Republic Act 7722, the Commission on Higher Education mandated all higher education institutions to implement their fourfold functions, namely instruction, research, extension, and production. The Batangas State University, the National Engineering University Arasof-Nasugbu campus, guarantees that the institution is gearing towards the attainment of these fourfold functions. Likewise, the College of Arts and Sciences, as one of the flagship colleges of the university, strives for excellence in the conduct of research and extension services. Research. The College of Arts and Sciences continuously conducts researches relevant to the research thrust of the university, focusing on the fields of communication arts, criminology, fisheries and aquatic sciences, food technology, psychology, humanities and social sciences. Such researches generate high-impact research outputs for the utilization of the educational, communal, and industrial sectors. The college also boasts the roster of its faculty researchers who constantly conduct, present, and publish researches and who were recognized for their studies in various peer-reviewed journals, conferences, and symposia both in local and in international level. Extension Services. The College of Arts and Sciences is also committed in transforming its social responsibility into reality. The college develops and implements sustainable extension programs for its clientele and diverse stakeholders. The college's extension programs aspire to create an environment that fosters active participation of the university, government, non-government organizations, and industrial establishments in developing the marginalized communities, thus meeting the needs and improving the quality of life at the grassroots level. Here at the College of Arts and Sciences, we practice excellence. Heto na! Aarangkada na! Ang DWBX 96.5, the voice and rhythm of the sea. Ang campus radio station Na magpapakilig magpapaiyak at magpapasaya sa iyong araw. Pusong ko to, the best of OPM love songs. Bida ang mga tugtugin na tiyak mapapasabay kahit mga oldies. Mr. DJ, can I make a read? Lalo na ang ating mga Gen Z. Dito basta-basta bing. DWBX 96.5, the official radio station of Batangas State University Arasof-Nasugbu. Makisaya at makikanta mula Lunes hanggang Biyernes sa Pusong Koto, Best of OPM Love Songs. Kasama ang pinakamagandang DJ sa balat ng radyo, DJ Bibi. Pusong Koto, Best of OPM Love Songs. Lahat kailan nung ako'y di na naging sapat, pati mo sinabi nung una pa lang ako ang kailangan, pero di ang mahal. Sana kulang ang aking pagmamahal.
siya. At kung masaya ka sa